Hindi lahat ng ospital sa mundo pare-pareho. May mga medical centers na parang galing na sa future. Gumagamit ng AI para tumulong sa diagnosis, robotic surgery para sa mas precise na operasyon, at advanced laboratories na kayang pag-aralan mismo ang genes ng tao. Sa video na ito, aalamin natin ang ilan sa pinaka-advanced at pinaka-sopistikadong hospitals sa buong mundo. At kung bakit dito dinadala ang ilan sa pinakamahirap at pinakakomplikadong medical cases sa buong mundo. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Cleveland Clinic. Nagsimula ito noong early 1920s bilang isang maliit na medical practice. Pero sa pagdaan ng mga dekada, naging isa ito sa pinaka-advanced na hospital systems sa buong mundo, lalo na sa heart care, complex surgery at medical research. Ayon sa mga ranking ng US News at World Report, matagal nang kabilang ang Cleveland Clinic sa top hospitals pagdating sa cardiology at heart surgery. Pero ang dahilan kung bakit madalas itong banggitin sa global medical discussions ay hindi lang dahil sa reputasyon. Halimbawa, interconnected ang kanilang electronic medical record systems. Ibig sabihin kapag may pasyenteng ginagamot ng iba't ibang specialists, mabilis na nakikita ng doctors ang imaging scans, laboratory results, treatment history at prescription sa iisang integrated network. Napakahalaga nito lalo na sa mga komplikadong sakit kung saan maraming departments ang kailangang magtulungan. Sa cardiovascular medicine naman, kilala ang ospital sa paggamit ng advanced cardiac imaging technologies. Gumagamit sila ng high-resolution CT scans, MRI systems at hybrid operating rooms na pinagsasama ang surgery at live imaging sa iisang lugar. Meron silang malawak na programs sa genomics, regenerative medicine, immunotherapy at biomedical engineering. Ayon sa official research programs ng ospital, layunin nilang mas mabilis makonvert ang laboratory discoveries tungo sa actual patient treatments kapag sapat na ang scientific evidence. Ginagamit ang AI para tumulong sa pag-analyze ng imaging scans, pag-detect ng patterns sa radiology at pag-assess ng patient risk. Pero ayon mismo sa mga medical guidelines at experts, ginagamit ang mga system na ito bilang support tools lamang, hindi bilang kapalit ng doctors. Sa modern healthcare kasi, hindi sapat na maganda lang ang equipment. Ang tunay na challenge ay kung paano pagsasamahin ng technology, specialist, research at mabilis na decision-making sa iisang sistema. Mayo Clinic, mahigit isang siglo na itong kilala sa advanced medicine, research at collaborative patient care. At mula sa pangunahing campus nito sa Rochester, Minnesota, lumawak ito sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos, kabilang ang Arizona at Florida. Sa maraming ospital kasi, hiwa-hiwalay ang impormasyon ng pasyente depende sa department. Pero sa Mayo Clinic, heavily integrated ang kanilang digital systems para mabilis mag-access ang physicians sa records, scans, test results at treatment plans. Ayon sa official data ng Mayo Clinic Laboratories, milyon-milyong laboratory tests ang pinoproseso nila bawat taon. Kabilang dito ang molecular pathology, genomics at personalized medicine testing. Sa madaling salita, hindi lang nila tinitingnan kung anong sakit meron ng pasyente. Sinusubukan din nilang maintindihan kung paano naapektuhan ng genetics at biological factors ang mismong treatment response ng tao. Malawak din ang paggamit nila ng robotic-assisted surgery sa orthopedics, oncology at urology. Pero tulad ng ibang advanced institutions, hindi lang kagamitan ang dahilan kung bakit sila nangunguna. Malaking bahagi nito ay ang research ecosystem. Libu-libong active clinical trials ang kasalukuyang isinasagawa sa Mayo Clinic, kabilang ang studies sa cancer treatment, neuroscience, regenerative medicine at immunology. Mayroon din silang Center for Individualized Medicine na nakatutok sa paggamit ng genetic data para makatulong sa mas personalized na treatment plans. At marahil iyon ang dahilan kung bakit nananatiling isa ang Mayo Clinic sa pinakarespetadong medical institutions sa mundo. Charité. Isa ito sa pinakamatandang at pinakarespetadong university hospitals sa Europa. Sa loob ng maraming dekada, naging sentro ito ng medical research, infectious disease studies, neuroscience at molecular medicine. Sa katunayan, ilang Nobel Prize winners sa medicine ang naging konektado rito sa kasaysayan nito. Ang ospital ay may daan-daang specialized clinics at research institutes na nakatutok sa mga komplikadong larangan tulad ng oncology, neuroscience, immunology at infectious diseases. Isa
Isa rin sila sa mga European centers na malawak ang paggamit ng genomic sequencing at molecular diagnostics. Sa simpleng salita, hindi lang nila tinitingnan ang sintomas ng sakit. Sinusuri rin nila ang mismong biological at genetic behavior nito para makatulong sa mas eksaktong treatment decisions. Lalo itong mahalaga sa cancer medicine at rare diseases kung saan hindi pare-pareho ang response ng bawat pasyente sa gamot. Gumagamit sila ng advanced MRI systems, PET-CT platforms, high-resolution scanners, at specialized neuroimaging facilities para sa utak, cardiovascular disease, at complex neurological disorders. At dahil interconnected ang kanilang digital systems, mabilis na naibabahagi ang imaging data sa iba't ibang departments. Mahalaga ito lalo na sa stroke care, trauma response, at emergency surgery kung saan bawat minuto ay critical. Sa ilang procedures naman gumagamit sila ng hybrid operating rooms na pinagsasama ang imaging, navigation systems at surgery sa iisang environment. Ayon sa mga European medical reports at institutional research programs, ginagamit din ang ilan sa mga facilities na ito para sa highly controlled experimental procedures at first-in-human clinical applications sa ilalim ng mahigpit na ethical oversight. Isa pang larangan kung saan kilala ang Charité ay infectious disease research. Sa Europe, naging mahalagang bahagi ang institusyon sa pag-aaral ng emerging infectious diseases, epidemiology at public health preparedness. Mayroon silang specialized isolation units at advanced biosafety laboratories para sa high-risk pathogens at outbreak response research. Pinagdurugtong nila ang electronic health records, imaging systems, at research databases para mas mapabilis ang clinical coordination at scientific analysis. Sa madaling salita, ang lakas ng Charité ay wala sa iisang machine o iisang breakthrough technology. Nasa kakayahan nitong pagsabayi ng research, diagnostics, hospital care, at scientific collaboration sa napakalaking scale. Johns Hopkins Hospital. Mula pa noong late 1800s, naging isa ito sa pinaka-impluwensyal na medical institutions sa Estados Unidos, lalo na sa research-driven healthcare at evidence-based medicine. At hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga ospital na madalas pinupuntahan para sa pinaka-komplikadong medical cases. Mahigpit ang koneksyon ng Johns Hopkins Hospital sa Johns Hopkins University School of Medicine, kaya malaki ang papel ng scientific research sa araw-araw nilang clinical operations. Sa madaling salita, hindi hiwalay ang laboratory research at patient care. Gumagamit sila ng high-resolution MRI at CT scanners, advanced interventional radiology suites, at functional neuroimaging technologies para sa utak at nervous system. At dahil integrated ang imaging systems nila sa clinical workflows, mabilis na nakakakonsulta ang surgeons, radiologists, neurologists, at trauma specialists sa real time. Napakahalaga nito sa stroke response, neurosurgery at emergency trauma care kung saan bawat segundo ay may epekto sa survival at recovery ng pasyente. Sa surgery naman, malawak din ang paggamit nila ng minimally invasive at robotic-assisted procedures. Ginagamit ang mga robotic systems sa urology, thoracic surgery, gynecology at general surgery para mas maging precise ang operasyon at mabawasan ang recovery time. Pero isa sa pinaka-importanting focus ng Johns Hopkins ngayon ay data-driven medicine. Malaki ang investment nila sa electronic health records, medical analytics at clinical informatics para mas mapabuti ang patient outcomes. Meron din silang highly specialized care units para sa cancer treatment, neurological intensive care, transplant medicine at pediatric specialty programs. Dahil dito, maraming pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika at maging international referrals ang dinadala rito para sa mga kondisyong mahirap gamutin sa ordinaryong hospitals. Sa huli, ang advanced status ng Johns Hopkins ay hindi lang tungkol sa dami ng technology, kundi sa matagal nitong kultura ng scientific rigor, research integration, at mahigpit na evidence-based standards na naging modelo ng maraming modern medical institutions sa buong mundo. Karolinska University Hospital. Higpit ang koneksyon nito sa Karolinska Institute, isa sa pinakarespetadong medical universities sa mundo at ang institusyong responsable sa pagpili ng Nobel Prize sa Physiology o Medicine. Pero sa kabila ng prestihiyosong reputasyon nito, ang tunay na lakas ng Karolinska ay nasa paraan kung paano nito pinagsasama ang biomedical research at actual patient care. Isa sa pinakamalaking focus nila ngayon ay precision medicine. Sa tradisyonal na healthcare systems, madalas pare-pareho ang treatment approach sa maraming pasyente.
Pero sa precision medicine, sinusubukang i-adjust ang treatment base sa genetic profile, biomarkers, at biological characteristics ng mismong tao. Dito naging kilala ang Karolinska. Malaki ang investment nila sa genomic diagnostics, molecular pathology, at advanced biomarker testing para sa rare diseases, inflammatory disorders, neurological conditions, at komplikadong cancer cases. Sa madaling salita, mas sinusubukan nilang maintindihan kung paano gumagana ang sakit sa antas ng genes at cells, hindi lang sa symptoms. Kapag sapat ang scientific evidence, ginagamit ang genetic sequencing at molecular profiling bilang bahagi ng clinical workflow para makatulong sa mas eksaktong diagnosis at treatment planning. Sa surgery naman, kabilang din ang Karolinska sa mga European hospitals na malawak ang paggamit ng robotic-assisted systems. Dahil sa ganitong setup, may mga operasyon na dating nangangailangan ng open surgery na ngayon ay kayang gawin gamit ang mas maliit na incisions at mas mabilis na recovery time. Digitally integrated din ang kanilang healthcare infrastructure. Magkakaugnay ang electronic health records, imaging systems, laboratory databases, at patient monitoring platforms sa iba't ibang campuses ng ospital. Dahil dito, mas mabilis makakapag-coordinate ang mga specialists at researchers sa pag-manage ng komplikadong cases. Maraming pasyente mula sa ibang bahagi ng Sweden at karatig bansa ang inililipat dito kapag kailangan ng highly specialized expertise na wala sa lokal na ospital. Sa huli, hindi lang laki ng pasilidad ang dahilan kung bakit advanced ang Karolinska, kundi ang kakayahan nitong gawing bahagi ng totoong paggamot ang scientific innovation sa halos araw-araw na clinical practice. Samsung Medical Center, binuksan ito noong 1994 at konektado sa Sungkyunkwan University School of Medicine. Mula pa noon, malinaw na ang direksyon ng ospital, pagsamahin ng advanced medical care at high-level digital systems sa iisang integrated environment. Isa sa pinakamalaking strengths ng Samsung Medical Center ay ang digital infrastructure nito. Interconnected ang electronic medical records, imaging systems, laboratory data, at patient monitoring platform sa buong ospital. Sa madaling salita, mabilis makita ng clinicians ang kondisyon ng pasyente ng real-time, kabilang ang scans, medications, laboratory findings, at treatment updates. Mayroon din silang automated medication dispensing systems at centralized monitoring centers para makatulong sa patient safety at operational efficiency. Aktibo rin ang Samsung Medical Center sa clinical trials at medical research collaborations kasama ang universities at industry partners. Kabilang sa pangunahing research areas nila ang cancer therapy, neuroscience, cardiovascular disease at transplant medicine. Matapos ang malalaking infectious disease outbreaks sa South Korea noong nakaraang mga taon, kabilang ang MERS outbreak, isa ang Samsung Medical Center sa mga ospital na nag-upgrade ng facilities para sa mas mahigpit na outbreak preparedness. Kabilang dito ang negative pressure isolation rooms, advanced ventilation systems, at centralized infection monitoring. Ipinakita nito kung paano nagbabago ang modern hospitals hindi lang para sa paggamot ng sakit, kundi para rin sa pagharap sa malalaking public health threats. Singapore General Hospital. Ito ang pinakamatandang ospital sa Singapore. Nagsimula pa noong early 1800s. Pero sa kabila ng edad nito, isa ito ngayon sa pinakamodernong tertiary referral hospitals sa Asia. Mahigpit din ang koneksyon nito sa Duke News Medical School at sa National Research Infrastructure ng Singapore. Kaya malaki ang papel ng research at medical innovation sa operasyon nito. Isa sa pangunahing tungkulin ng SGH ay ang paghawak ng mga pinakakomplikadong kaso sa bansa. Kabilang dito ang advanced cancer treatment, cardiology, neurology, trauma care, transplant medicine, at infectious diseases. Marami sa mga pasyente rito ay galing pa sa ibang hospital sa Singapore o mula sa mga kalapit bansa na nangangailangan ng mas specialized treatment. Sa diagnostics at imaging, gumagamit sila ng high-field MRI systems, advanced CT scanners, PET-CT imaging, at specialized neuroimaging at cardiovascular facilities. Sa SGH, integrated ang imaging results, laboratory findings, at patient records sa electronic medical systems nila. Dahil dito, mabilis na nakakapag-coordinate ang iba't ibang specialists kapag may time-critical emergencies tulad ng stroke, severe trauma, o acute cardiac events. Sa surgery naman, malawak ang paggamit nila ng minimally invasive at robotic-assisted procedures.
Mayroon din silang hybrid operating theaters na pinagsasama ang live imaging at surgery para sa mas komplikadong vascular, cardiac at oncological interventions. Aktibo rin ang SGH sa clinical research. Kasama ito sa maraming studies at collaborations tungkol sa cancer, infectious disease at translational medicine. Isang larangan na nakatutok sa paglipat ng validated laboratory discoveries tungo sa actual patient treatment. At pagdating sa infectious disease management, naging mahalagang bahagi rin ng ospital sa outbreak response at highly monitored isolation systems. Lalo itong naging mahalaga matapos ang iba't ibang regional outbreaks sa Asia nitong mga nakaraang dekada. Sheba Medical Center. Matatagpuan ito malapit sa Tel Aviv at itinuturing na pinakamalaking ospital sa Israel. Isa rin ito sa pangunahing national referral centers ng bansa para sa highly specialized medical care. Isa sa mga dahilan kung bakit kilala ang Sheba ay ang malawak nitong paggamit ng interconnected digital systems. At dahil malakas ang technology sector ng Israel, maraming projects sa Sheba ang konektado rin sa development at clinical testing ng bagong medical devices at healthcare systems. Pero isa sa pinaka-importanting aspeto ng Sheba Medical Center ay ang emergency preparedness infrastructure nito. Dahil sa regional security risks sa Middle East, malaki ang focus ng ospital sa kakayahang magpatuloy ng operasyon kahit sa panahon ng mass casualty events o malalaking emergencies. Meron silang backup power systems, reinforced facilities, advanced ventilation infrastructure at rapid triage technologies para mapanatiling operasyonal ang hospital systems sa panahon ng krisis. Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang modern hospitals, hindi lang bilang treatment centers, kundi bilang critical national infrastructure. At sa kaso ng Sheba, malinaw na ang reputasyon nito ay hindi lang dahil sa branding o publicity. Nanggagaling ito sa matagal na investment sa technology, research, emergency systems, at highly specialized care. University of Tokyo Hospital. Bilang pangunahing teaching hospital ng University of Tokyo Faculty of Medicine, malaki ang papel nito sa paghubog ng medical education, research, at clinical standards sa buong bansa. Marami rin sa mga pinakakomplikadong kaso sa Japan ang dinadala rito, lalo na yung nangangailangan ng specialized diagnostics at advanced treatment systems. Isa sa pinakamalaking lakas ng ospital ay ang koneksyon nito sa scientific research. Kapag may bagong validated discoveries mula sa Japan's medical research sector, mas mabilis itong nasusubukan sa clinical trials at treatment development sa loob ng hospital system. At isa rin ang University of Tokyo Hospital sa mga nangunguna sa precision medicine sa Japan. Kapag suportado ng scientific evidence, ginagamit ang genomic testing, molecular diagnostics at biomarker analysis bilang bahagi ng treatment planning para sa cancer, inherited disorders at rare diseases. Isa rin itong pangunahing referral center para sa transplant medicine, advanced oncology at cardiovascular care. Maraming procedures na ginagawa rito ang hindi kayang gawin ng mas maliliit na regional hospitals dahil sa taas ng specialization at technical requirements. At marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit kabilang ang University of Tokyo Hospital sa pinaka-advanced na medical institutions sa mundo. Hindi dahil sa isang sikat na innovation lang, kundi dahil sa sistematikong paraan kung paano nila din-develop, tinitest at ginagamit ang advanced medicine sa napakalaking scale.